Madaling araw, nang maalimpungatan si Eda dahil sa napanaginipan. Napaupo siya at hinihingal. Pinagpapawisan kahit malamig sa loob ng kwarto dahil sa nakabukas na aircon. Sumulyap sa asawa na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Kinuha ang cellphone na nakapatong sa lamisitang nasa gilid ng kama. Saglit na tumingin sa oras bago tumayo at naglakad papunta sa palikuran para umihi. Pagkaihi niya ay may nakita siyang kakaiba. Hindi na rin siya nagtaka kung bakit may nakita siyang ganun. Mapusok ang eksena na kanyang napanaginipan. Ang kanyang bayaw. 24 anyos pa lang si Eda nang napangasawa ang kabiyak na si Louie. 6 na taon ang agwat nilang mag-asawa. Matagal na nilang planong magkaanak, pero sa kasamaang palad, hindi sila nabiyayaan ng panganay. Lahat ng luho nila ay napunta sa pagpapagawa ng magarbong bahay at bumili ng mga mamahaling sasakyan. Bukod sa kanilang dalawa, doon din nakatira ang nakababatang kapatid ni Louie na si Marco. Huling taon na ni Marco sa kolehiyo at dahil malapit lang ang universidad na pinapasukan niya sa bahay ng mag-asawa, nagpasya si Louie na doon na lang patuluyin sa kanila ang kapatid para hindi na pabalik-balik muli sa probinsya. Isang bagay na pinagtalunan pa ng mag-asawa dahil ayaw ni Eda ang ugali at asal ni Marco sa pamamahay nila. Naninigarilyo kasi ito sa loob ng bahay at hindi man lang maitapon sa wasto ang mga upos ng sigarilyo. Kung magpatugtog pa ito ng musika sa loob ng kanyang kwarto, ay talaga namang kinakainisan din ni Eda. Dahil halos magkatabi lang ang kwarto nila. Hindi lang talaga mapagsabihan ni Eda ang binata dahil hindi niya ito responsibilidad. Ang tanging nagagawa lamang niya ay sabihin ito kay Louie para man lang sawayin ang kapatid. Pero kahit ilang beses pa man niya itong pagsabihan, ay matigas talaga ang ulo ng binata. Tahimik na babae lang si Eda. Hindi siya ang tipong mabunganga at mareklamo sa buhay. Bukod sa kabaitan niya, ay namumukod tangi din ang kanyang kagandahan. May lahing Espanyol kasi ang kanyang ama, kaya pansin ang pagkamistisa nito. Mahaba ang buhok na may pagkakulot sa dulo. Matikas at mahusay manamit. At dahil hindi pa nararanasang magbuntis, hubog na hubog pa din ang magandang pangangatawan. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ang mag-asawa, bumaba si Marco para kumuha ng tubig. "Oh, Marco, kain na," paanyayang sinabi ni Louie sa kanyang kapatid. "Mamaya na," matipid namang sagot ni Marco. Hindi sinulyapan ni Eda ang bayaw nung dumaan sa harapan. Naglalaro pa din kasi sa isip niya ang napanaginipan noong gabi. Kahit papaano, nag-iba ang tingin niya kay Marco. Alam niyang hindi ito tama. Pero dahil sariwa pa ang panaginip, hindi ito mapawi sa kanyang isipan. "Hindi ka ba sasabay sa amin?" tanong ni Louie. "Tinatamad akong pumasok ngayon," sumbat ni Marco. "Baka naman, bumagsak ka pa. Last year mo na, baka nakakalimot ka." Tumaas ang boses ni Louie sa narinig. Wala namang gagawin. Bakit pa ako papasok?" Pabalang na sagot ng kapatid. "Hoy, alalahanin mo, ako ang nagpapaaral sa'yo." "Han, tama na." Pinigilan naman ito kaagad ni Eda. Hindi na sumagot si Marco at dumiretso na lang sa taas upang bumalik sa kanyang kwarto. "Hay, talaga namang batang yan. Nakakaubos ng pasensya." Umiiling na sinabi ni Louie sa asawa. "Hayaan mo na, Han. Pag nakatapos na,
pwede mo nang pabalikin sa probinsya. Konting tiis na lang, sabi ni Eda habang hinihimas-himas ang kamay ni Louie para pakalmahin. Plano sanang sabihin ni Eda kay Louie ang napanaginipan noong gabi. Pero dahil mainit ang ulo ng asawa at baka kung ano pa ang isipin, ay nagpa siya na lang na ipagpaliban muna ito. Makalipas ang ilang oras, magkasabay pero hindi magkasamang umalis ang mag-asawa. Magkaiba kasi ang patutunguhan kaya nagdala sila ng kani-kanilang mga sasakyan. Si Louie ay patungo sa Makati. Si Eda naman bibisita sa kanyang naipundar na negosyo para kitain ang mga kliyente. Maagang natapos ang mga nakatakdang pagpupulong ni Eda sa mga kliyente. Napag-isipan niyang umuwi na lang ng bahay para makapagpahinga dahil mainit at mahalumigmig ang panahong iyon. Gusto rin sana niyang bumisita kay Louie sa opisina, ngunit nang mapansing usad pagong ang trapiko ay hindi na siya tumuloy. Pagka-uwi niya sa bahay, dumiretso kaagad siya sa kwarto para magpahinga. Bago humimlay, ay naligo muna ito para mapreskuhan ang katawan. Nagbukas ng laptop at nagbasa ng mga email bago tuluyang humiga. Ilang sandali pa lang ang nakakalipas at hindi pa nakukuha ng tiyempo sa pagtulog. Bumulabog ang malakas na bayo mula sa silid ni Marco. Pinilit niya itong hindi pansinin pero sa sobrang lakas nito'y hindi siya makatulog. Kaya naisipan niyang tumayo at katukin ang bayaw para pakiusapang hinaan ang pinapatugtog. Kumatok siya sa pinto pero hindi siya pinagbuksan. "Marco!" Isa pa niyang katok pero mas malakas sa nauna. Ilang saglit din, bumukas ang pinto at tumungaw si Marco. Naka-boxer shorts lang ang binata at walang pang itaas na saplot. Amoy na amoy din ang sigarilyo na galing sa loob ng kwarto. Napatitig sandali si Eda dahil sa nakita niya sa harapan ni Marco. Hindi ito ang unang pagkakataong makita niyang naka-boxers lang ang bayaw. Pero dahil sa imahe na galing sa kanyang panaginip, parang nag-iba ang pagtingin niya sa pagkakataong iyon. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pananabik. Gayunpaman, pinilit niyang alisin ito kaagad sa pag-iisip at nag-focus sa sasabihin. "Oh, bakit?" Masungit na tanong ni Marco. "Pwede mo bang hinaan yung speaker mo? Gusto ko sana kasing matulog." Malumanay na pakiusap ni Eda. "O siya, sige. Yun lang pala eh." "Salamat." At naglakad pabalik ng kwarto si Eda. Pinagmasdan ni Marco ang hipag habang naglalakad pabalik ng kwarto. Naka-shorts ng manipis at sando lang kasi si Eda, kaya na may nakakatawag ng pansin sa mga mata ng binata. Umaninag ang pagkakinis at mapuputing hita nito. Pati ang mabilog na likuran ay talaga namang kaaya-aya. Malingid din sa kaalaman ni Eda. Matagal nang may pagnanasa ang bayaw sa kanya. Magsyota pa lang sila ng kuya niya ay may kakaibang pagtingin na ang binata. Sa tuwing umaakyat ng hagdan si Eda ay sinusulyapan ni Marco ang makikinis at mahahabang hita ng hipag. Madalas kasing magsuot ng maiikling shorts si Eda kapag nasa bahay lang. O kaya naman, minsan ay naka-pencil skirt ito kapag may kakausaping kliyente. At dahil pareho na silang may kinikimkim na pagnanasa sa isa't isa, pagkakataon na lang ang hinihintay bago magsalubong ang mga nag-aalab nilang damdamin. Isang Biyernes ng gabi, nasa kwarto ang mag-asawa. Si Eda ay nasa kama, gamit ang laptop at sumasagot sa mga email ng kliyente. Si Louie naman ay naghahandang maligo
dahil kagagaling lang sa trabaho noong mga oras na iyon. Nakaramdam ng gutom si Eda, kaya nagpa siya itong bumaba para kumuha ng makakain. Han, gusto mo ba ng food? Tanong niya sa asawa. Okay lang ako, Han. Busog pa ako. Sagot naman ng kabiyak. Lumabas si Edang ng silid at habang naglalakad patungo sa hagdan, napansin niyang nakauwang ng bahagya ang pintuan ng kwarto ni Marco. Pansin mula sa labas ang kapiranggot na liwanag na nanggagaling sa ilaw ng telebisyon. Lumapit si Eda at isasara sana ang pintuan, pero biglang may narinig siyang boses ng babae. Alam na ni Eda kung ano ang ginagawa nila. Napausisa si Eda at sinadyang silipin mula sa maliit na awang ang nagaganap sa loob ng kwarto. Nanlaki ang mga mata niya nang matanaw mula sa kanyang pwesto ang nakahubad niyang bayaw at ang babae na nasa kama. Nakatalikod ito. Napansin niya din ang babae na nasa harap ng binata. Napalunok si Eda sa nasaksihan. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa katawan, lalo na nang makita ang magandang katawan ni Marco. Sadyang natali ang kanyang mga mata. Gusto sana niyang umalis sa kinaroroonan, pero ayaw kumilos ng kanyang katawan. Patuloy pa rin ang ingay ng babae. Nakaramdam si Eva ng kakaiba. Dahilan para libangin niya ang sarili, habang patuloy ang pagboso niya sa loob ng kwarto. Sinasabayan ni Eda ang bawat kilos ni Marco. Libang na libang si Eda sa kanyang ginagawa habang nakatingin at nakatitig sa malaking katawan ni Marco. Mas lumalim ang pananabik niya sa bayaw. Alam niyang hindi ito tama, pero dapat kahit papaano sa panunood at paglalaro ay maibsan man lamang niya ito. Biglang huminto si Eda. Hindi na niya nasaksihan kung ano pa ang nangyari. Nagmadali siyang bumaba sa kusina para kumuha ng pagkain. Pagkabukas ng refrigerator, lumagok ito ng malamig na tubig para pakalmahin ang sarili. Pagkatapos initin ang dalang pagkain sa microwave, umakyat na ulit si Eda. Bago pa man siya makapasok ng kwarto, ay bigla na lang lumabas si Marco mula sa silid niya. Nagulat si Eda at muntik nang maitapon ang dalang pagkain sa kaba. Hindi na niya napansin ang binata at nagmadaling binuksan ang pintuan ng kwarto. Bago niya ito sinara, sinilip niya pa ulit si Marco na nakatayo pa rin sa tapat ng pintuan nila. Nakatingin at nakangiting aso ang bayaw. Hindi ito pinansin ni Eda at tuluyang sinara ang pinto. Nasa loob na ng banyo ang kanyang asawa at naliligo. Nilapag ni Eda ang dalang pagkain sa lamisita. Pumunta sa tokador at napatingin sa salamin. Huminga ng malalim at tiningnan ang sarili. Naglalaro pa rin sa isip niya ang nasaksihan. Hindi niya maipaliwanag ang kasabikan na nararamdaman sa kanyang bayaw. Gusto niya itong burahin sa pagkakatatak sa isipan, pero malakas ang sidhi ng ginang na hindi niya kayang pigilan. Kinabukasan, kumain ng tanghalian ang mag-asawa nang bumaba si Marco kasama ang babaeng kasama niya sa kwarto noong gabi. Magandang hapon po, bati ng dalaga sa kanila. Kuya, si Lori nga pala, kaibigan ko, pakilala ni Marco. Nag-cross ang mga mata nila ni Eda at Marco. Pero panandalian lang dahil umiwas din kaagad ang mga mata ni Eda. Naiilang at may hiyang nararamdaman ang ginang sa bayaw. Madali naman itong napansin ng binata
at napangiti na lamang. "Halina, sumabay na kayong kumain," sabi ni Louie sa kapatid. Umupo ang dalawa sa tapat ng mag-asawa. Magkatapat ang magkapatid. Si Eda at Lori naman ay nasa tabi nilang dalawa. "O Lori, paano mo naman nakilala yung kapatid ko?" tanong ni Louie sa dalaga. "Kaibigan po siya ng kaibigan ko. Pinakilala lang siya sa akin," sagot naman ni Lori. "Actually, kuya, schoolmate ko din siya, pero hindi kami pareho ng course," sabi naman ni Marco. "Ah, okay. Kamusta naman ang pag-aaral ninyong dalawa? Magseryoso na kayo dahil graduating students kayo. Baka hindi kayo makasabay sa seremony pag may ginawa pa kayong kalokohan," pangaral ni Louie sa dalawa. "Kuya, oo naman," inis na sabi ni Marco. "Magaling po itong si Marco. Minsan nga, siya pa ang nagtuturo sa akin ng mga lessons kasi madali niyang napipick up ang mga lectures. Huwag po kayong mag-alala. Bantay sarado po siya sa akin." Biglang suporta ng dalaga. Si Eda ay tahimik lang habang nagkukwentuhan ang tatlo. Hindi man lang siya nakikisali sa usapan. Dati naman, kapag kasabay niyang kumain ang bayaw, ay lagi silang nag-uusap. Pero nag-iba ang trato niya sa nakababatang kapatid ng asawa. Mailap at malamig ang pakikitungo. Kabaliktaran ng nararamdaman niya sa loob. Pagnanasa at init. Bagay na ayaw niyang ipahalata kay Marco. "Dito ka ba ulit matutulog, Lori?" tanong ni Louie sa dalaga. "Ay, hindi ho. Uuwi na ho ako," magalang na sagot ni Lori. "Bakit naman? Okay lang sa akin kahit 1 linggo ka pa dito. Walang problema. Basta wag lang kayong gagawa ng ingay ng kapatid ko. If you know what I mean." Aha, pilyong sagot ni Louie. "Kuya, pwede ba? Nakakahiya sa bisita natin." Natawa na lang si Marco sa sinabi ng kuya. "Bakit? Pare-pareho naman tayong matured dito. Okay lang yan," sambit ni Louie. "Nakalimutan nga naming isara ang pintuan kagabi. Baka may nakapanood sa amin." Sabay tingin ng binata kay Eda. Napatayo bigla si Eda at mabilis na niligpit ang pinagkainan. Nagulat at kinabahan siya sa sinabi ni Marco. Agad siyang nagpunta sa kusina para ilagay ang plato sa lababo. Nakatayo lang siya at nag-iisip. Madaming katanungan ang sumasagabal sa utak niya. Hindi siya mapakali. Hindi din siya makabalik dahil baka kung ano pa ang mapag-usapan ng magkapatid na pwedeng magbagabag sa kanya. Ilang minuto pa ay pumunta din si Marco sa kusina. Dala ang mga pinagkainan nila ni Lori. Biglang napakilos si Eda at nagkunwaring may kinukuha sa ref. "Haha, alam mo, nakakatawa ka," sabi ni Marco sa hipag. "Bakit naman?" Pagtatakang tanong ni Eda. "Halata kasing may tinatago ka." Hindi nakapagsalita si Eda. Napainom na lamang ito ng tubig habang nakatalikod sa binata. "Nakita mo kami, no?" tanong ni Marco. "Anong pinagsasasabi mo? Nagustuhan mo ba ang live show namin?" Sabay lapit nito sa likod ni Eda. Halos magkadikit na ang kanilang mga katawan. Lumapit pa ulit si Marco at bumulong sa tenga ng hipag. "Sinadya ko yun. Para sa'yo." Pangising sabi niya. Nilapag ni Eda ang hawak na baso at bigla na lang umalis. Dumiretso na siya sa taas at pumasok sa kwarto. Bumalik na lang din si Marco sa hapagkainan. Nagtaka si Louie sa asal ng asawa, kaya napatanong siya sa kapatid
kung may alam kung bakit. Nagkunwari na lang siyang hindi din niya alam at para makaiwas sa mga susunod pang tanong. Nagpaalam itong bigla na lang ihahatid ang kaibigang si Lori sa labas ng village. Samantala, sa loob ng kwarto, lalong naguluhan ang pag-iisip ni Eda. Hindi na niya alam kung paano pakikisamahan ang bayaw dahil sa sinabi nito kanina. Doon na din niya napagtanto na may lihim na pagnanasa si Marco sa kanya. Naguguluhan siya kung paano niya ito tatanggapin. Isang daanang ayaw niyang tahakin pero pilit na tinutulak ng katawan niyang sabik. Nang dahil lang sa panaginip, nag-iba ang ihip ng hangin ni Eda. Kinagabihan ng Sabado, naiwan mag-isa sa bahay si Eda. Nasa gimikan ang kanyang asawa kasama ang mga kaibigan. Si Marco naman ay hindi pa nakakauwi galing sa eskwela. Nasa kwarto si Eda at nagkukupi ng mga pinalabhan nilang damit galing sa laundry shop. Makalipas lang ng ilang minuto, nakarinig siya ng kalampag mula sa baba. Dali-dali niya itong tiningnan. At nang makababa ng sala, doon niya lang napansin na kumakatok pala ang bayaw sa pintuan. Nakala kasi ito at hindi makapasok. "Ano ba? Kanina pa ako kumakatok ah!" Sigaw ni Marco pagkatapos pagbuksan ni Eda. "Pasensya ka na, hindi ko kasi naririnig." Nakainom ang binata at umaalingasaw ang alak mula sa kanyang bibig. Kumapit din ang amoy ng sigarilyo sa kanyang damit, kaya naman si Eda ay napasimangot na lang. "Nasaan si kuya?" tanong ni Marco. "Wala, umalis." Matipid na sagot ng hipag habang naglalakad pabalik sa kanyang kwarto. Hindi pa nakakalayo si Eda nang biglang hinablot ni Marco ang kamay nito. Pagkaharap ng hipag, sumunggab ng halik sa labi ang binata. Panandali ang nagdikit ang kanilang mga bibig pero nagtigil din kaagad nang itulak ni Eda si Marco. Sumunod ang malakas na sampal na tumama sa kaliwang pisngi ng lalaki. "Anong ginagawa mo?" Galit na sinabi ni Eda. "Bakit? Gusto mo naman ako, di ba?" Preskong sagot ni Marco. "Nababaliw ka na ba?" Tumalikod ang hipag at mabilis na umakyat ng hagdan papunta sa kwarto. Hinabol ito ni Marco. Bago pa man maisara ni Eda ang pintuan, napigilan ito ng binata. Nagpipigilan silang pareho. "Ano ba? Tatawagan ko ang kuya mo." "Sige na, hindi naman malalaman ni Utol eh. Basta, huwag ka lang magsusumbong. Alam ko namang may gusto ka rin sa akin, di ba?" Mayabang na sinabi ni Marco. "Gago ka ba?" Sinubukan ulit ni Eda na isira ang pinto. Pero sadyang malakas ang pagpigil ni Marco kaya nakabukas pa rin ito ng konti. Hindi din nagtagal at nakapasok ng tuluyan si Marco sa kwarto ng mag-asawa. Napaatras si Eda at napasandal sa pader. Hinarang ng binata ang malalaking braso nito sa magkabilang gilid ng hipag para hindi ito makawala. Umakmang susungab ulit si Marco ng halik pero umiiwas ang ulo ni Eda at pilit na tinutulak ang bayaw. "Marco, ano ba?" Patuloy na sigaw ng ginang. Kinuha ni Marco ang isang kamay ni Eda at pilit na may pinapahawakan. Pilit tumitiwalag ang kamay ng hipag pero mahigpit ang pagkakakapit ni Marco sa kamay niya. "Gusto mo naman to, di ba?" Sabay ngisi ni Marco habang patuloy ang pinapahawakan sa hipag. Biglang nanlambot si Eda. Ang kanyang malalakas na tulak ay unti-unting nanghihina. Ang kanyang matapang na leon ay parang naging maamong tupa.
Nagugustuhan niya ang ginagawa ni Marco. Halos magkatulad ito sa mga imaheng na panaginipan niya. Nasasapawan ang kanyang prinsipyo. Hinahayaan niya ang kagustuhan ni Marco para sa kanya. Sabi ko na tama ang hinala ko, nakangiting sinabi ng binata. Bumitaw si Marco sa pagkakahawak niya sa kamay ng hipag. Nagkusa na ang hipag sa kanyang ginagawa. Lumapit ang ulo ni Marco para halikan sa bibig ang hipag, pero umiiwas pa din si Eda at hindi nagpapahalik. Gusto ko yan, sambit ng bayaw. Napahinto ang dalawa nang narinig nila ang pagbukas ng gate. Dumating si Louie. Pilit na tinaboy ni Eda ang bayaw papalabas ng kwarto. Ang binata naman ay nadismaya dahil sa naudlot na kaganapan. Pumunta na lang ito sa kanyang silid, dala ang panghihinayang. Ang ginang naman ay mabilis na nagpunta sa banyo upang maligo. Iniiwasan niyang maamoy siya ni Louie kapag humalik ito. Baka kasi kumapit ang amoy ng alak sa kanyang bibig. Habang nasa banyo at naghihintay sa asawa, iniisip pa din niya ang kaninang nangyari sa kanila ni Marco. Nang huhubarin na niya ang kanyang damit, ay may napansin siyang kakaiba. Mas marami kesa sa gabing na panaginipan niya ang bayaw. Iba na talaga ang pananabik niya kay Marco. Tuksong hindi maiwasan ng kanyang katawan. Binuksan niya ang tubig mula sa shower at nagsimulang maligo. Hindi mapawi ng lamig ng tubig ang init na nararamdaman. Kaya na may napahawak siya sa kanyang sarili. Gabay niya ang sabon habang pinapadulas sa kanyang katawan. Pinadaan niya ito sa kanyang harapan at pinaikot ng pinaikot. Napuno kaagad ng bula ang kabuuan nito. Nilapag ang sabon sa lalagyan at patuloy na ikinakalat ang mga bula mula sa buong katawan. Napatigil ang kaliwang kamay ni Eda. Ipinatong ni Eda ang kanyang paa sa gripo at nagsimulang maglaro. Napasandal siya sa malamig na baldosa ng banyo. Humarot ang kanang kamay sa kanyang harapan. Napakagat sa labi si Eda. Hindi na niya kinaya ang sobrang nadarama sa kapatid ng asawa. Bumukas ang pintuan ng banyo. Nagulat si Eda. Tinigil ang ginagawa. Han, bumoses ang asawa. Yes Han, sagot naman ni Eda. Wala lang, kararating ko lang kasi. Matatapos ka na ba? Tanong ni Louie. Hindi pa naman. Tara, hintayin kita. Ilang sandali pa ay sinabayan ni Louie ang asawa sa pagligo. Sa sobrang sabik ni Eda, ang asawa na lang ang pinagbuntungan ng init ng katawan. Mainit ang nangyari sa kanilang mag-asawa sa loob ng banyo. Samantala sa kwarto ng binata, dismayado pa rin si Marco dahil sa naudlot na mangyayari sa kanila ng hipag. Hindi siya mapakali at panay ang sindi ng sigarilyo. Hirap din siyang makatulog sa kakaisip sa dapat sanang maitim na plano. Lalo lang na uhaw ang binata kay Eda at sa susunod na pagkakataon, sisiguraduhin niyang makukuha ang nilalabis na pagnanasa sa asawa ng kuya. Makalipas ang kalahating oras, parehong natapos ang mag-asawa sa pagligo. Kahit nakadama ng kalinga ang misis, ay iba pa rin ang hinahangad ng katawan. Naglalaway pa rin ito sa kanyang bayaw. Pero nagkamali siya. Hindi pa tapos ang kanyang kalbaryo. Magsisimula pa lamang ito. Bago matulog, kinausap ni Eda ang asawa. Han, nanaginip pala ako nung isang gabi.
Ano na panaginipan mo? Tanong ni Louie. May katalik daw akong ibang lalaki. Marahang sinabi ng kabiyak. Ano? Sino naman? Biglang taas ng boses ng asawa. Nagdadalawang isip ang misis kung sasabihin ang totoo. Hindi kaagad ito nakapagsalita. Hoy, sino? Tinanong ulit ni Louie. Hindi ko kilala eh. Basta ibang lalaki. Nagsinungaling si Eda. Aba, kung sino man niyang lokong yan, huwag na huwag siyang magkakatotoo. Pasalamat siya at panaginip lang ang lahat. Kung hindi, baka mapatay ko yun. Grabe ka naman, Han. Takot ni Eda na sinagot ang asawa. Oo, kahit sino pa yan, mapapatay ko talaga. Madiing sinabi ng kabiyak. Nang dahil sa sinabi ng asawa, hindi na tuluyang nasabi ni Eda na may ginawang katarantaduhan nila si Marco. Natakot lang ito dahil baka kung ano pa ang magawa ng kuya sa kanyang nakababatang kapatid. Ayaw niyang maging dahilan ng pagtatalo ng magkapatid. Kaya nakapag-isip ito na iiwas na lang sa binata para hindi na lumala ang sitwasyon. Pero hanggang kailan siya makakaiwas? Hindi din nagtagal. Narinig na naman niya ang boses ni Lori. Nakahiga sila sa kama at patuloy ang pagyugyog ng higaan. Sa gitna ng kanilang ginagawa, hindi maiwasang maisip ng binata ang kanyang hipag na si Eda. Matindi pa rin ang pagnanasa nito sa kanya. At sa tuwing napapapikit siya, ang mukha ng hipag ang nakikita. Napatigil bigla si Marco. Napasandal sa pader sa gilid ng kama. Bakit babe? Pagod ka na ba? Tanong ng dalaga. Hindi, matipid na sagot ng binata. Umangat si Lori at dahan-dahang pumunta kay Marco. Ako na lang gagawa babe. Sabay hawak ni Lori sa kanya. Ginawa na ni Lori ang lahat para mapaligaya si Marco. Nahalatang nawalan ng gana. Lalo pang ginawa ni Lori ang kanyang makakaya. Ilang saglit lang din, pinatigil ni Marco si Lori at tinulak papalayo. Ano bang problema mo? Painis na sinabi ng dalaga. Umuwi ka na. Wala akong gana. Sagot naman ng binata. What? Bigla mo na lang akong pauuwiin ng walang rason? Umuwi ka na sabi eh. Ang kulit mo. Sigaw ni Marco. Mabilis na tumayo si Lori at nagbihis. Humiga lang ulit si Marco at nagsindi ng sigarilyo. Hindi mo man lang ba ako ihahatid sa labas? Ha? Tanong ng kaibigan. Umuwi ka ng mag-isa. Malaki ka na, di ba? Pabalang na sagot ni Marco. Kago ka? Sabay padabog na sinara ang pintuan. Naiwan si Marco sa kanyang silid. Hindi kasi mawala sa pag-iisip ang hipag. Mga ilang linggo na ang nakalipas nang mangyari ang gabing muntik na silang magpang-abot ng init ng katawan. Pagkatapos ng gabing iyon, ay naging mailap na si Eda sa bayaw. Lagi na itong umaalis ng bahay, sumasama sa asawa o kaya na may nagpupunta kung saan-saan para lang hindi maiwan sa bahay. Dahil sa takot ni Eda sa pwedeng gawin ng asawa kay Marco, ay nakapagpasya itong umiwas na lang. Samantala, noong araw na iyon, kasama ni Eda ang mga matatalik na kaibigang sina Fe at Roan sa isang coffee shop. Kinita niya ang mga ito dahil matagal-tagal na din silang hindi nagkakasama-sama. Parehong kasal na ang dalawa at may mga anak na rin. Si Eda na lang ang nahuhuli sa tatlo dahil hindi pa nakakabuo ng panganay. Kilalang kilala nila ang isa't isa. Hindi din nagtatago ng mga sikreto
Kaya naman, alam nila ang baho ng bawat isa. Fe, kamusta kayo ng gym instructor mo? Tanong ni Roan sa kaibigan. Ayun, we actually did it. Sagot naman ni Fe. Talaga? OMG, when? Last week pa yon. Hindi na ako nakapagpigil eh. Ang gwapo kasi niya. Patawang sinabi ni Fe sa mga kaibigan. Baka malaman ni Jim ha? Lagot ka doon. I'm sure he won't. Magaling ako magtago. Hindi ka ba nahirapang mag-decide? Anong nag-push sa'yo to go for it? Biglang tanong naman ni Eda. Dear, while we're still young at may asim pa, we should go for it. Life is too short. Paliwanag ni Fe. Nakukonsensya ka ba? After that? Medyo. Pero for me, it's what my body wanted. May mga pangangailanganin lang din ako na hindi kayang ibigay ni Jim. So ayun, I followed. And it's worth it. Naku Eda, matagal nang may pagnanasayang si Fe sa instructor niya. Naghintay lang yan ng pagkakataon, sabi naman ni Roan. Parang may nagtulak kay Eda na buhayin muli ang pagnanasa kay Marco. Nang dahil sa kwentuhan ng magkakaibigan, bahagyang lumakas ang loob nito. Takot na mahuli lang naman ang pumipigil sa kanyang bumigay ng tuluyan sa bayaw. Kahit sinimulan na niyang iwasan ito, ay hindi basta-basta mawawala ang pagkasabik sa bayaw. Isang ordinaryong araw, tanghali na nang magising si Eda. Napansin niyang nakaalis na ang asawa para pumasok sa opisina. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto para pakiramdaman kung nasaan ang bayaw. Ngunit hindi niya ito naririnig sa kanyang kwarto. Marahil pumasok na ito sa eskwelahan. Bababasa na ang ginang upang kumuha ng kape at makakain nang hindi niya maiwasang usisain ang kwarto ng kanyang bayaw. Maingat niyang idinikit ang tenga sa pinto para maniguradong wala sa loob si Marco. Nang makumpirma na wala nga doon ang binata, ay dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Umalingasaw kaagad ang amoy ng sigarilyo mula sa loob. Sobrang makalat ang silid ni Marco. Samot-saring mga abubot ang nakalapag kung saan-saan. May mga magazines, DVDs, kable ng computer at kung ano-ano pang mga gamit panlalaki. Nakatawag pansin sa mga mata ng ginang ang nakasabit na pantalon ng binata sa aparador. Ito kasi ang pantalong suot ni Marco nang mangyari ang gabing hindi inaasahan sa kanilang dalawa. Nagbalik tanaw si Eda at sa hindi mapaliwanag na bagay ay biglang nakaramdam ito ng init sa katawan. Tuluyan ngang nanumbalik ang pagnanasa niya sa bayaw. Kahit pilit niya itong tinatanggal, ay sadyang malakas ang kabig ng tukso. Hinalungkat niya ang pantalong nakasabit. Sa likod nito'y may isang gamit na boxer shorts. Kulay puti ito. May nakita siyang kakaiba mula sa labas. Hindi alam ni Eda kung ano ang nag-udyok sa kanya para ilapit ito sa kanyang mukha. Amoy sabon ito at mabango. Bahagyang sinilyapan si Eva ng apoy. Kinuha niya ang nakasampay at inamoy muli. Napasandal siya sa pader habang ginagawa iyon. Matinding pagnanasa talaga ang bumabalot sa katauhan ng ginang. Hindi na niya kayang pigilan pa ito. Umupo si Eda sa upuan ng computer ni Marco. Hindi napigilan ni Eda na gumawa ng isang kakaibang bagay. Habang ginagawa niya ito, ay biglang tumunog ang landline mula sa sala. Madali siyang natauhan at bumalik sa tamang pag-iisip. Itinigil niya ang ginagawa at nag-ayos ng sarili.
Mabilis niyang isinabit ang kinuha sa sampayan. Pero hindi maayos. Hindi na niya napansin nang mahulog ito sa sahig. Pagkababa ay sinagot ang telepono. Hello? Han, kanina pa ako tumatawag sa cellphone mo ah. Bakit hindi mo sinasagot? Boses ng asawa ang nasa kabilang linya. Sorry Han, nasa banyo kasi ako tsaka naka-charge yung cellphone ko kaya hindi ko napansin. Palusot ni Eda. Okay sige. Anyway, tumawag lang ako para kamustahin ka. Nandyan pa ba si Marco? Wala na, kanina pa yata umalis. Hindi ko naabutan. Okay, kumain ka na muna tapos puntahan mo na lang ako dito sa opisina kung gusto mo. Okay Han, text na lang kita kung pupunta ako. Pagkatapos noon ay nagpaalam ang mag-asawa sa isa't isa. Dumiretso na lang sa kwarto si Eda at naligo. Hindi na din niya naisara ang pintuan ng silid ni Marco. Pagkalipas lang din ng isang oras ay umalis na ang ginang para puntahan ang asawa. Mga ilang minuto lang ang lumipas ay dumating na sa bahay si Marco. Pagkaakyat ay nagtaka siya kung bakit nakabukas ang kwarto. Pero naalala niyang sinara naman niya ito bago umalis. Nagbihis ang binata at sinampay ang polo kung saan nakasabit ang maong na pantalon. Napansin niyang nasa sahig ang salawal. Dinampot niya ito at nilagay sa labahan. Wala siyang kaalam-alam na ginamit ito ng hipag. Sabado ng gabi, pasado 12:00 na ng madaling araw. Nasa isang party ang mag-asawa. Kinasal kasi ang matalik na kaibigan ni Louie. Nagiinuman ang mga magbabarkada sa may booth na nirenta ng bagong kasal. Si Eda naman ay naiwan lang sa lamesa at pinagmamasdan ang asawa habang sumasayaw-sayaw at umiinom ng alak. Hindi kasi masyadong malapit si Eda sa mga barkada ni Louie. Kaya naman nasa isang sulok lang siya. Nang mapansin niyang medyo natutumba-tumba ang kanyang asawa dahil sa kalasingan, lumapit ito at magyayaya ng umuwi. Han, tara na. Tama na yan. Madami ka nang nainom. Bulong ni Eda. Siya nga pala guys. Kilala niyo naman ang misis ko, di ba? Pautal-utal na sinabi ni Louie sa mga kaibigan. Bumati naman ang mga kaibigan kay Eda at sumenyas na huwag nang painumin pa. Come on, let's go home, Han. Sabay kuha nito sa bote ng alak na hawak ng asawa. Teka lang, ano ba? Umiinom pa ako eh. Buwisit naman oh. Biglang napasigaw ang kabiyak. Nagulat ang misis. Napahiya ito. Para makaiwas sa away, bumalik na lang ito sa lamesang kinauupuan. Maluha-luha ang mga mata ni Eda sa inasal ni Louie. Pero inintindi na lang niya ito dahil lango sa alak ang kabiyak. Sa ilang taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, ni minsan hindi siya pinagtaasan ng boses. Kaya ganun na lang ang pagkagulat niya kanina. Ilang oras pa ulit niyang hinintay ang asawa. Pasado 2:00 na nang matapos ang kasiyahan. Nakaupo si Louie sa isang tabi at hindi makatayo. Kaya naman, nagpatulong si Eda sa mga kaibigan ni Louie na akayin papunta sa sasakyan. Pagkarating doon ay nagpasalamat na lang siya. Ang misis na ang nagmaneho pa uwi dahil talagang bagsak na si Louie dahil sa kalasingan. Pagdating ng bahay ay bumaba muna siya ng sasakyan para tawagin si Marco. Marco! Mahinang katok sa pinto. Bakit Eda? Tanong ng binata. Pakiakay naman ang kuya mo papunta sa kwarto namin. Lasing na kasi eh. Hindi na makalakad. Pakiusap ng hipag. Sige,
Pumayag naman ang binata. Pinagtulungan nila si Louie. Akay-akay nila itong inakyat patungo sa silid. Pagpasok sa loob, ay dahan-dahan nila itong hiniga sa kama. Yumuko ang misis para simulang hubarin ang sapatos ng asawa. Habang ginagawa naman niya iyon, ay nasa likod si Marco at pinagmamasdan ang katawan ng hipag. Nakaitim na spaghetti strap dress si Eda. Manipis ito. Kitang-kita ang hubog ng katawan mula sa kanyang damit. Sa loob nito ay pansin din ang ternong itim niyang panloob. Lalong namangha si Marco nang makita ang bilog na hugis ni Eda. Naka-high heels pa ito, kaya naman angat na angat ang kanyang likuran. Sa sobrang abala ni Eda sa asawa, ay hindi na niya naisip na nandoon lang si Marco sa likod niya at hindi pa napapaalis kaagad ng kwarto. Huli na nang maisip niya ito dahil bigla na lang siyang nakaramdam ng isang bagay mula sa likuran. Nagulat si Eda. Paglingon niya ay nandun si Marco. Hinawakan kaagad ni Marco ang mga kamay ng hipag at niyayang palabas ng kwarto. Pilit na pumapalag si Eda pero sa kabilang panig niya'y may tumatulak din na sumama siya. Hindi na niya alam ang gagawin. Gulong-gulo na ang isipan. Iniisip niya na baka makita sila ni Louie. Pero dahil naiinis siya sa asawa, sa ginawang paninigaw niya kanina, ay mas kumabig ang tukso. Nanalo ang init ng katawan kesa sa prinsipyo. Sa wakas, mailalabas na nila ang nag-uumapaw na damdamin. Wala nang nagawa si Eda at sumama na lang kay Marco. Hinihila pa din siya ng kamay at dinadala sa silid. Nilak ni Marco ang pinto. "Huwag nating gawin to. Nakikiusap ako," sambit ni Eda habang nakatayo sa gilid ng kama. "Ngayon mo pa ba pipigilan? Kung kailang malaya nating magagawa ang gusto natin?" Sagot ng binata habang dahan-dahang lumapit sa hipag. "Baka magising ang asawa ko." Bakat ang takot at kaba sa mukha ni Eda. Nasa harap na ni Eda si Marco. Tinititigan niya ang hipag sa mata. Hinimas ng kamay niya ang pisngi ng hipag bago ito sumunggab ng halik. Matipid pa lang ito. Napapikit lang si Eda. Mabilis ang tibok ng puso. Kinakabahan. Humalik ulit ang binata. Pero sa pagkakataong iyon, gumanti na ng halik ang hipag. Biglang bumilis ang kanilang halikan. Mapusok. Nagkayakapan silang pareho. Maririnig ang kanilang mga boses. Sabik na sabik. Mabilis ang paggalaw ng mga kamay ni Marco. Napahigpit ng yakap si Eda sa maskuladong likod ng bayaw habang patuloy sa ginagawa. Napatingala si Eda. Sumasabog ang kagalakan ng kanyang katawan. Ang matagal niyang kinimkim na damdamin ay unti-unting nailalabas. Napatigil sila nang marinig ni Eda ang asawa na sumusuka at dumuduwal-duwal. Nagmadali siyang lumabas ng kwarto ni Marco para balikan ang kabiyak. Pagdating sa silid, ay nakita niyang punong-puno ang tagiliran ng kama ng suka. Si Louie naman ay nakahilata pa din at nakatulog ulit. Sinundan ng binata ang hipag at kusang niyaya muli sa kanyang kwarto. Pero pinipigilan siya ni Eda. Kaya namay napatayo na lang sa gilid habang pinapanood ang hipag sa paglilinis ng kalat ng kuya. Bumaba si Eda para kumuha ng basahan at maliit na timba sa kusina. Sinundan siya ng binata. Pabalik na sana siya sa taas nang biglang hinarangan ni Marco. Kinuha nito ang hawak na timba't basahan at inilapag sa sahig. Niyakap kaagad ng binata si Eda para hindi na makaalis. "Pupuntahan ko lang ang asawa ko.
Kawawa naman. Pilit na pumipigla si Eda sa mahigpit na yakap ni Marco. Mamaya mo na unahin ang lasing mong asawa. Matagal na akong nanggigigil sa'yo eh. Sabay sunggab ng halik ang binata. Naglapat ulit ang kanilang mga labi. Mas naging hayok ang mga halik ni Eda. Palakad-lakad ang dalawa habang nakaangkla ang mga bibig. Natigil lang sila nang marating ang sala. Niyapos ng binata ang bawat parte ng katawan ni Eda. Hinawi sa gilid ang mahabang buhok ng ginang at sinimulang halikan. Kasabay nito ay gumanti naman si Eda sa ginagawa ng bayaw. Ilang sandali pa, tinalikod ni Marco si Eda. Hinawi niya ulit ang buhok sabay halik sa likod. Mabilis ang mga kamay ni Marco. Ganon din si Eda. Kasabay noon ay narating na ni Marco ang kanyang inaasam-asam kay Eda. Nakita ni Marco ang upuan sa sala. Dinala doon si Eda. Tumayo si Marco at pinagmasdan si Eda. Sinimulan na ni Marco ang inaasam-asam para kay Eda. Unti-unti niyang hiniga ang babae. Pagkatapos niyon ay unti-unting gumalaw ang kanilang hinahigaan. At doon, nangyari na nga ang hindi inaasahan ng dalawa sa biglaang pagkakataon. Wala nang iniisip si Eda kung hindi lumigaya ang sarili at makamtan ang ninanais ng kanyang katawan. Hindi na niya inisip ang pwedeng mangyari kapag nalaman ni Louie ang ginagawa niyang kasalanan kasama ang bayaw. Bagkus, mas tumatatak pa sa kanyang isipan kung gaano niya katagal hinintay ang pagkakataon na ito. Ano? Nagustuhan mo ba? Tanong ni Marco habang nililinis ang sarili. Aakyat na ako. Baka magising pa kuya mo. Nasabi na lang ni Eda. Kinuha ng ginang ang timba na may basahan at saka dumiretso sa kwarto. Pagkaakyat ay nila kaagad nito ang pintuan. Napabuntong hininga si Eda. Sinulyapan ang natutulog na asawa. Hindi niya akalaing magagawa niya ang pagtaksilan si Louie dahil lang sa matinding pagnanasa na nagsimula sa isang panaginip. Pero nangyari na ang lahat ng dapat mangyari. Susubukan na lang niyang palipasin ito. Isang umaga, kinakausap ni Louie ang kabiyak. Humihingi ng tawad sa nagawang paglalasing at pagmumura nito sa kanya. 2 araw na silang hindi nag-uusap, hindi nagkikibuan. 2 araw na rin ang nakalipas sa nagawang kasalanan ni Marco at ni Eda. Malamig ang pakikitungo ng misis sa asawa dahil ito sa bumabaling na damdamin niya para kay Marco. Uri ng damdamin na nanlilisik. Han, sorry na. Nakikiusap si Louie habang nakaluhod sa gilid ng kama. Oo na, sige na. Pumasok ka na sa opisina. Baka malate ka pa. Sinabi na lang ni Eda. Hindi na mauulit ha. I'll treat you to dinner tonight. If you want. Wag na. Mag-aabala ka pa. Okay lang. Kasalanan ko naman eh. Please? Pilit ng kabiyak. Okay. Ikaw ang bahala. Matipid na sagot ng misis. Sa loob-loob ni Eda, gusto na niyang paalisin ang mister para magawa ang iniisip na plano. Nagbigay loob na lang ang ginang para matapos na ang pangungulit ni Louie. Kilala niya ang asawa at alam niyang hindi siya titigilan hanggat sa makapag-ayos sila. Ilang saglit lang din at nagpaalam na ang mister para pumasok sa opisina. Hahalik sana ito sa labi pero umiwas ang misis kaya sa pisngi na lang dumampi ito. Pagkatapos maniguradong nakaalis na ang mister, lumabas si Eda sa silid para pumunta sa kwarto ng bayaw.
Nagpapatugtog ng malakas ang binata. Hindi na siya kumatok at dahan-dahan na lang binuksan ang pinto. Nakaupong higa si Marco sa kama. Naninigarilyo. Nakamaong shorts lang at walang pang-itaas na saplot. Nang makita ang hipag, nakangiting aso na naman ito. Kampante siyang babalikan siya ni Eda. Pumasok ng tuluyan si Eda at marahang isinara ang pinto. Nakaitim lamang ng malaking t-shirt ito. Hindi ito nagsasalita. Nakatingin lang sa binata. Ang mga mata nito'y nanlilisik sa kasabikan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Magkakasala na naman kaya siya sa asawa? Pero kailangang maibsan niya ang kanyang nararamdaman. Kailangan niyang makontento. Lumapit sa kama ang ginang at tumabi kay Marco. Sumandal ang kanyang katawan sa dibdib ng binata at sinimulang halikan ito. Hindi ko akalaing ganyang kapala kasabik, sumbat ni Marco sa hipag. Tumingin lang ang ginang sa mga mata ng binata at hindi nagsalita. Tumuloy lang ito sa ginagawa. Patuloy ang pag-akit niya kay Marco. Ginagawa niya ang lahat para sa binata. Tumayo si Eda at tumitig kay Marco. Sa unang pagkakataon, nakita ni Eda ang buong katawan ni Marco. Hindi din nagtagal at sinimulang dampian ng labi ni Eda ang mga labi ni Marco. Dahan-dahan silang naghalikan. Unti-unti siyang ihiniga ni Marco. At pagkatapos nun, ay unti-unting gumalaw ang kanilang hinihigaan. At doon, nangyari na nga ang dapat mangyari sa kanilang dalawa. Nagustuhan ko, Eda. Sana lang, ulitin-ulit natin to. Nakangiting sinabi ng binata. Basta, huwag lang tayong mahuhuli ng kuya mo. Kung hindi, patay tayong dalawa. Sabi naman ni Eda habang sinusuot ang damit. Tanga yun eh. Hindi niya malalaman. Huwag kang magpapakasiguro. Magaling ang kuya mong manghuli. Buti na lang hindi pa siya nagdududa sa akin. Hindi na nakasagot si Marco at napaisip na lang. Katatapos niya lang magbihis at magayos ng sarili. Si Eda namay, papalabas na sana ng kwarto. Hoy, nakalimutan mo to, pahabol ni Marco. Sa'yo na yan, nasabi na lang ng ginang, sabay labas nito sa pintuan. Napangiti na lang ang binata at itinabi ang binigay ni Eda. Parehas silang naligo, nag-ayos at nagkanya-kanyang lakad. Si Marco ay papasok na sa eskwelahan. Si Eda na may kikitain muna ang kliyente bago ang hapunan nila ng asawa. Natuloy naman itong kinagabihan at nakapag-ayos na din ang magkabiyak. Umuwi silang masaya at parang walang nangyari. Bago matulog ay sinubukang lambingin ni Louie ang misis. Pero naging mailap si Eda at sinabing inaantok na daw siya. Wala nang nagawa ang mister at natulog na lang. Sa totoo lang, hindi naman talaga inaantok ang ginang. Bagkus, gusto niyang humimbing na ang mister dahil may maitim na balak na naman ito. Nang marinig niyang naghihilik na si Louie, bumangon ito mula sa kama at naglakad papalabas. Dumiretso ito sa kwarto ni Marco at pumasok na lang bigla. Natutulog ang binata, pero tinabihan pa rin ito ni Eda. Kinapa ang bayaw. Naalimpungatan si Marco at bahagyang nabigla sa paghawak ng hipag. Gusto ko nito, please, sabi ng ginang habang hawak-hawak si Marco. Pinagbigyan naman ito ni Marco at may nangyari na naman sa kanila noong gabing iyon. Nahumaling na si Eda kay Marco. Ganoon na lang katindi ang kanyang kagustuhan na makasama si Marco. Ang dating tahimik at walang kibong babae ay naging mapusok. Ang binata na may
Gustong-gusto ang inaasal ng hipag. Pabor na pabor sa kanya ang ginagawa nilang dalawa. Hindi ito natatakot sa kuya niya kapag nahuli sila. Pareho silang walang pakialam. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging mapangahas si Eda at Marco. Patuloy pa din ang ginagawa nilang kasalanan. Kahit saan ay ginagawa na nila ito. Isang umaga, pagkatapos ng kumain ang mag-asawa, naka-business attire si Eda dahil may kikitaing kliyente. Si Louie ay nakabihis din dahil may trabaho. Bumaba si Marco at naka-uniforme na ng pang-eskwela. Umupo ito sa hapagkainan at nagsimula ng kumain. Nasa kabisera ang kuya niya. Katapat naman ang hipag. "Baka malate ka niyan ha?" sabi ni Louie sa kapatid. "Hindi yan kuya, mabilis lang naman ang biyahe," sagot naman ni Marco. "Sabay ka na kaya sa akin? Gusto mo?" "Ay Han, ako na lang magsasabay kay Marco. On the way naman yung pupuntahan ko eh. Drop by ko na lang siya sa school." Biglang singit ni Eda. Di sige. Mabuti pa nga para hindi malate yung bayaw mo." Nagkatingin, may naisip na naman silang dalawa. Parehong itinago ang kasabikan at nagpatuloy sa pagkain. Naunang natapos ang ginang at dinala sa lababo ang pinagkainan. Hinuhugasan niya ang kubyertos nang biglang may humawak sa kanyang likuran. Sumulyap siya at si Marco ang nasa likuran. Baka makita tayo ni Louie," nag-aalalang sinabi ni Eda. "Busy si Utol, may kausap sa telepono. Huwag kang mag-alala." Lumuhod si Marco at may naisip na gawin kay Eda. "Han, pakikuha naman ng tumbler ko dyan sa ref please." Pasigaw na utos ni Louie na narinig naman ng dalawa. Tumigil sila sa ginagawa. Tumayo si Marco at natigil sa kanyang ginagawa. Ang ginang naman ay nag-ayos ng damit at sumenyas na bumalik na ng hapagkainan ang binata. Humalik muna ito sa hipag. Ilang sandali din at bumalik na si Eda sa lamesa para ibigay ang tumbler ng mister. Nagpaalam na din ang dalawa at mauuna na. Sumakay kaagad at mabilis na pinaandar ni Eda ang sasakyan. Hindi pa sila nakakalayo nang may maisipan na namang gawin si Marco sa kanya. Mabilis ang mga kamay ni Marco na hindi kayang pigilan ni Eda, habang si Eda ay nagdadrive ng sasakyan. Habang nasa traffic, may nakatabi silang truck. At dahil hindi masyadong madilim ang tint ng sasakyan ni Eda, madali silang napansin ng pahinante. Nanlaki ang mga mata nito at nakangiti habang pinanunood ang dalawa. "Nakakahiya, tumigil ka muna," natatawang sinabi ng ginang. "Hayaan mo lang silang manood," sabi ng binata. "Marco, ano ba? Itigil mo muna." Hindi na pinansin ang pahinante ng truck na nakatingin sa kanila. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa eskwelahan. Pumarada muna si Eda sa gilid. Walang sinayang na sandali at biglang hinablot ang kanyang bayaw. Mabilis niya itong hinalikan. Ganoon din si Marco na gumanti sa kanya. Habang nasa sasakyan, ay ginawa ni Eda ang kanyang plano. Lahat ay ginawa niya sa pagkakataong iyon. At unti-unting gumalaw ang kanilang sasakyan. At doon, nangyari na nga ang dapat mangyari sa kanilang dalawa. Mag-aalas 11 na ng umaga nang makarating si Eda sa Makati. Pagdating sa mall, ay nagbanyo muna ito para mag-ayos at mag-makeup. Habang naglalakad papunta sa coffee shop na kung saan kikitain ang mga kliyente. At biglang napansin ang asawang si Louie na nakatayo sa isang gilid at may kausap sa telepono. Nagtaka siya dahil dapat ay nasa opisina na ito. Kaya na may binalak niyang lapitan ang mister
para tanungin kung ano ang ginagawa sa mall ng mga oras na iyon. Ilang hakbang lang nang may biglang lumapit na babae sa asawa niya. Saglit na hinalikan ni Louie ang babae sa labi. Nagulat si Eda sa nakita. Lumapit pa siya ng kaunti para silipin kung sino yung babae. Laking gulat niya nang mapansing si Lori pala ang kahalikan ng kabiyak. Napahinto siya at napaiyak na lang bigla. Ilang sandali pa, umalis na ang dalawa at naglakad papunta sa parking lot. Hindi na sila sinundan ni Eda dahil sa halikan pa lang ay alam niyang may relasyon sila, si Louie at Lori. Umuwi na lang ang ginang at hindi na sumipot sa mga meeting. Hindi na din natuloy ang pagkikita sana nila ni Marco. Habang nagmamaneho ay umiiyak ito. Kahit siya mismo ay gumagawa ng kasalanan, mas naapektuhan si Eda dahil nanlambot ang kanyang damdamin. Napaisip na lang din siya na bumalik na sa kanya ang ginagawang pagtataksil sa asawa. Pero hindi niya akalaing masasaktan siya ng husto. Dumating si Marco sa bahay at nadatnan ang hipag na umiinom sa sala. Bakas pa rin ang luha nito sa mga mata. Imbes na mainis, dahil hindi siya sinipot, ay napatanong na lang ang binata. Bakit? Anong nangyari? Tumitig si Eda kay Marco habang umiiyak. Lumapit siya dito at hinalikan ang lalaki. Gawin mo na sa akin lahat. Ngayong gabi na to, please.